Minsan, akala mo okay lang ang lahat, tahimik lang siya, pero nandyan pa rin. Pero alam mo ba? Ang cancer hindi basta umiiyak. Hindi sila yung tipong iiyak agad sa maliit na bagay. Tinitiis nila. Pinipili nilang intindihin ka, kahit nasasaktan na sila ng sobra. Pero kapag dumating ang punto na ang isang cancer ay umiyak dahil sa'yo, hindi na iyan simpleng emosyon. Hindi na iyan drama. Ibig sabihin, umabot ka na sa limit na matagal na nilang tinatago. At ang mas masakit, kapag nakita mo silang umiiyak, baka iyon na ang huling beses na mararamdaman mo ang pagmamahal nila. Dahil sa mundo ng isang cancer, ang luha ay hindi lang sakit kundi paalam. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Handa ka ba sa mangyayari kapag ang isang cancer ay tuluyang nasaktan? Sa mundo ng astrology, bawat zodiac sign ay may kanya-kanyang paraan ng pagmamahal, pero walang kasing lalim ang emosyon ng isang cancer. Ayon kay Linda Goodman, ang cancer ay isa sa pinaka-sensitive at pinakamapagmahal na sign sa buong zodiac. Hindi lang sila basta nagmamahal, ibinibigay nila ang buong puso nila, walang kapalit, walang kondisyon. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang cancer din ang may pinakamalalim na sakit kapag sila ay nasaktan. Sa labas, mukha silang tahimik, maunawain at laging nandyan para sayo. Pero sa loob, may mundo silang puno ng emosyon na hindi nila basta pinapakita. Pinipili nilang itago ang sakit, patawarin ka kahit paulit-ulit mo silang nasasaktan, at manatili kahit gusto na nilang sumuko. Pero may hangganan ang lahat. Sa video na ito, aalamin natin kung bakit ang pag-iyak ng isang cancer ay hindi basta-basta at kung ano ang tunay na ibig sabihin kapag umabot na sila sa puntong iyon. Dahil ayon sa mga sinulat ni Linda Goodman, kapag ang isang cancer ay tuluyang nasaktan at umiyak dahil sa'yo, hindi lang ito simpleng emosyon, ito ay simula ng kanilang paglayo at posibleng katapusan ng lahat. Sino ang cancer sa loob? Ang cancer ay hindi mo basta maintindihan sa isang tingin lang. Hindi sila maingay, hindi sila showy, pero sa loob nila parang may bagyo na hindi mo nakikita. Sila yung mga taong kayang magpatawa kahit sila mismo ay nasasaktan. Sila yung laging nandyan kapag kailangan mo ng kausap, pero kapag sila na ang may problema, pinipili nilang manahimik. Ang puso ng cancer ay parang tahanan, mainit, ligtas, at puno ng pagmamahal. Pero kapag nasira mo ang tahanan na iyon, hindi na ito basta-basta mabubuo ulit. Hindi sila madaling magtiwala, pero kapag pinapasok ka nila sa buhay nila, ibig sabihin nun mahalaga ka na sa kanila. At doon nagsisimula ang lahat. Paano magmahal ang cancer? Kapag ang cancer ay nagmahal, hindi ito kalahati lang. Buo. Totoo. Walang halong laro. Ibibigay nila ang oras nila, ang atensyon nila, at higit sa lahat ang puso nila. Kahit minsan, sila na mismo ang nawawala sa proseso. Sila yung tipo na magpapatawad kahit paulit-ulit mo silang nasasaktan. Hindi dahil mahina sila kundi dahil pinipili nilang manatili. Pero ang hindi mo alam, bawat beses na sinasaktan mo sila, may parte ng puso nila ang unti-unting napapagod. Hanggang sa dumating ang punto na kahit mahal ka pa nila, hindi na nila kayang ipaglaban. Bakit hindi agad umiiyak ang cancer? Ang cancer ay hindi agad umiiyak. Hindi dahil wala silang nararamdaman kundi dahil sobra ang nararamdaman nila. Pinipili nilang itago ang sakit. Pinipili nilang intindihin ka kaysa magalit. Pinipili nilang maging matatag kahit sa totoo lang, durog na sila sa loob. Gabi-gabi silang nag-iisip. Ano bang mali? Ako ba ang kulang? Bakit parang hindi sapat? Pero sa harap mo normal pa rin sila. Nakangiti pa rin. Parang walang nangyayari. Dahil para sa cancer, mas mahalaga ang kapayapaan kaysa ipakita ang sakit. Pero tandaan mo, ito ang tahimik na cancer ang pinakadelikado. Dahil kapag napuno na sila doon, lalabas ang lahat. Kapag umiyak na ang cancer, ito na ang punto na hindi mo na mababalikan. Kapag ang cancer ay umiyak dahil sa'yo, hindi na ito simpleng luha. Ito ay resulta ng lahat ng sakit na matagal nilang kinimkim. Bawat salita na binaliwala mo. Bawat pagkakataon na hindi mo sila pinili. Bawat beses na nasaktan sila pero pinili nilang manatili. Lahat ng iyon sabay-sabay lalabas. At sa sandaling makita mo silang umiiyak, hindi lang sila nasasaktan. Nagpapasya na sila. Nagpapasya na bitawan ka. Dahil para sa isang cancer, ang pag-iyak ay hindi kahinaan, ito ang huling yugto bago sila tuluyang sumuko. Ano ang mangyayari pagkatapos?
Pagkatapos nilang umiyak magbabago ang lahat. Yung dating malambing magiging tahimik. Yung dating laging nandyan biglang mawawala. Yung dating puno ng pagmamahal magiging malamig. Hindi sila mag-iingay. Hindi sila maghahanap ng gulo. Tahimik lang silang lalayo. At ang pinakamasakit, hindi na sila babalik sa dati. Pwede pa rin silang umiti. Pwede pa rin silang makipag-usap. Pero yung dating pagmamahal, wala na. Dahil kapag ang cancer ay napagod na hindi na sila lumilingon. Regret face. Dito mo mararamdaman ang bigat. Kapag wala na sila saka mo lang marirealize ang halaga nila. Yung mga simpleng bagay na ginagawa nila para sa'yo yung pag-intindi nila yung pagmamahal na hindi mo pinansin. Lahat ng iyon hahanapin mo. Pero huli na. Dahil habang ikaw ay nag-iisip pa lang ang cancer ay nakapagdesisyon na. At once na mag-move on sila hindi na sila babalik. Hindi dahil hindi ka na nila mahal kundi dahil natuto na silang mahalin ang sarili nila. Linda Goodman Insight. Ayon kay Linda Goodman, ang cancer ay isa sa pinaka-loyal at pinaka-emotional na sign sa zodiac. Pero may babala siya. Kapag ang cancer ay nasaktan ng sobra, hindi sila gaganti, hindi sila maghihiganti. Mas pipiliin nilang umalis. Tahimik. Walang ingay. Walang drama. At iyon ang pinakamapanganib. Dahil kapag nawala ang isang cancer sa buhay mo dala nila ang pagmamahal na hindi mo na muling mararanasan sa iba. Conclusion ending. Kaya kung may cancer sa buhay mo ngayon tanungin mo ang sarili mo. Pinapahalagahan mo ba sila? O hinihintay mo pa na umabot sa punto na umiyak sila bago mo ma-realize ang lahat? Dahil sa oras na makita mo silang umiiyak, dahil sa'yo baka iyon na ang huling pagkakataon na maramdaman mo ang pagmamahal nila. At kapag nawala na sila, hindi na sila babalik. Dahil ang cancer kapag napagod na magmahal. Tapos na ang lahat.